الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان أكملان نبينا وحبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaAllah ta'ala sa mga oras na ito ay bigyan natin ng maikling pagsasalin ang khutbah na ating narinig kanina, biiznillah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tinalakay ng ating butihing Sheikh kanina ay patungkol sa tinatawag na maut o ang kamatayan. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Mulk, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya ang kamatayan at ang buhay liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kabilang sa mga hadaf ng Allah subhanahu wa ta'ala o maksud niya ay ang subukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kung sino nga ba sa atin ang merong pinaka-mainam na gawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pamumuhay dito sa mundo ay merong simula at merong katapusan. Ang lahat ng bagay na ating nakikita dito sa mundong ibabaw ay maglalaho. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Rahman, Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu man 'alayha fan. Lahat sabi niya ng bagay na napapaloob dito sa mundong ibabaw na ito, fan. Ibig sabihin, hindi magiging lahat ito ay maglalaho. Illa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Maliban na lang sa mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pamumuhay natin dito sa mundong ibabaw ay napaka-ikli lamang. Ang buhay na ito ay hiram lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya't nararapat sa isang mananampalataya na yung bagay, yung buhay na pinahiram sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, gamitin natin sa bagay na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gamitin natin sa bagay na ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya sa bagay na magiging dahilan ng ikakapasok natin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba kapag nanghiram tayo o pinahiram tayo ng ating kapatid sa Islam ng isang bagay, hindi ba sobra yung pag-iingat natin sa bagay na iyon? Bakit? Kasi maaaring kapag nasira ang bagay na hiniram natin, magagalit sa atin yung hiniraman natin. Halimbawa, nanghiram tayo ng gadget. Nahihiya tayo na yung gadget na iyon na hiniram natin, halimbawa sabihin natin nasira yung screen niya. O kaya nalagyan ng virus, hindi na gumagana yung kanyang keypad. Hindi ba't kapag ibinalik mo doon sa may-ari, magagalit siya at ikaw ay mahihiya. Ganon din ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yung buhay na ipinahiram sa iyo na Allah subhanahu wa ta'ala, ibalik mo sa Allah kung paano ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba't isinilang tayo na Allah subhanahu isinilang tayo dito sa mundong ibabaw na walang bahid ng kasalanan? Kaya't sikapin natin bilang isang mananampalataya na abutan tayo ng kamatayan na tayo ay nasa malinis na kalagayan. Ano ang ibig nating sabihin? Malayo tayo sa paggawa ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kamatayan na ito ay tunay na darating sa bawat may kaluluha.
Lahat ng may kaluluwa ay makakalasap, makakaranas ng kamatayan. Mapabata, binata, matanda, babae o lalaki. Lahat sila, lahat tayo ay makakaranas ng kamatayan. Walang exempted sa kamatayan. Kahit na sabihin mong ikaw ang pinakamayaman sa mundong ibabaw na ito, na kaya mong kunin ang lahat ng bagay na gusto mo. Saan na ba? Si Firaun, la'natullahi alayhi, na siya ang sa mga mayaman. Saan na ba ang ibang mga kaum, mga unang nasyon, na napakayaman? Saan na ba ang mga naging hari sa mundong ibabaw na ito? Sila ba ay nanatili dito sa mundong ibabaw o sila ay bumalik din sa Allah subhanahu wa ta'ala? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat, sabi niya, ng mayroong kaluluwa ay makakaranas ng kamatayan. Hindi natin pwedeng sabihin na ako ay bata pa, malakas pa, malakas pa ang pangangatawan, bata pa yung edad ko, hindi pa ako daratnan ng kamatayan. Kahit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kabila na siya ang pinakamainam na nilikha na Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung pinakamainam sa lahat ng mga propeta, pero ano ang sinabi niya nung siya inabutan ng kamatayan? Innal mauta lasakarat. Innal mauta lasakarat. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na kamatayan ay napaka sakit o masidhi, sabi niya. Paano na lang tayo na normal na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Walas na nabiyan, walas na sahabiyan, walas na tabi'in. Hindi tayo propeta ng Allah, hindi tayo sahaba, hindi tayo tabi'in, at hindi rin tayo kasama sa mga madhab, sa mga a'immat al-arba', sa apat na imam, at sa mga mabubuting mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kwentahin natin ang ating mga sarili. Handa na ba tayo? Tanungin natin yung sarili natin. Handa na ba tayo sa kamatayan? Handa na ba tayo nahaharap sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sapat na ba yung ibada mo doon para sa timbangan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tatanggapin ba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga ibada? Walang nakakaalam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kapag namatay na tayo, ang unang-unang magiging dar natin, ang magiging tahanan natin ay ang libingan. Hindi tayo katulad ng ilan sa mga grupo na sinasabi nila na kapag namatay ka na, alas, wala nang susunod na yugto ng tao doon. Ibig sabihin, ang kamatayan yun na ang last na destination o yugto ng buhay ng isang tao. Sa Islam, hindi. Kapag namatay ka, sa libingan ka. Okay? Pagtapos sa libingan, ikaw ay bubuhayin muli na Allah subhanahu wa ta'ala at dun sa akhirah, lilitisin ka na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, okay? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazil al-akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysar min. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazil al-akhirah. Sabi niya, tunay na ang libingan, sabi niya, ang unang-unang magiging tahanan pagdating sa kabilang buhay. Fa in naja, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa in naja minhu fama ba'dahu aysar. Sabi niya, kapag siya ay nakapasa o nakaligtas doon sa libingan, fama ba'dahu aysar min. Sabi ng propeta Muhammad, kapag nakaligtas ka sa paglilitis sa libingan, ay magiging madali na lang sa iyong pagdating after nun na paglilitis doon sa libingan. Wa in lam yanja min fama ba'dahu ashad min. Kapag sabi niya, hindi ka nakaligtas doon, hindi ka pumasa doon sa katanungan paglilitis sa libingan, ang kasunod nun ay mas matindi. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya nga sabi ni
Umar bin Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sabi ni Umar bin Al-Khattab, kwentahin nyo ang inyong mga sarili, kwentahin nyo na habang dito nabubuhay pa kayo sa mundo, bago pa darating ang araw na kayo naman ang kukwentahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mundo, darun, ito ang tahanan na pwede ka pang gumawa ng kabutihan. Wala pang hisab, wala pang paglilitis. Pero sa kabilang buhay, wala ng paggawa ng kabutihan at mayroong ng paglilitis doon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong kamatayan na ito, hindi natin alam. Kahit subukin man natin natakasan, ito ay ating makakasalubong. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul innal mawta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo ya Muhammad, na ang kamatayan na kanilang pilit, sinusubukan, natakasan, ay kanilang makakasalubong. Kaya kung tinatakbuhan mo ang kamatayan, tunay na ito ay makakasalubong mo, darating at darating sa iyo. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na kayo ay babalik na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'al Allah at-tawfiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.